Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Peace be upon to all of us and good morning. I am Princess Norana Lady Ann Indanan Sahidullah from province of Sulu. Naging mayor ako sa isang municipality na wala akong kamag-anak, but I was registered there. At pagkatapos, nung makita nila na magulo ang lugar na yun na peaceful ko, then pangalawa, naging governor ako ng province of Sulu for the first time in history na babae magiging vice governor. And after that, naging congresswoman po ako ng 15 Congress. And ako ay president ng Citizen National Guard, the third and total forces ng AFP. Ang mga founder ay ang mga retired general and alam yan ng DND. At saka ako rin ang presidente ng Mahardika Women's Empowerment Worldwide. Ako din ang foundation ng Anak Ilo Foundation Incorporated, mga urban poor, wala nakatapos ang aking mga pinaaral ko, wala akong pinipili na Muslim man or Christian at sila ay mga professional na silang lahat. And now, marami na akong nagawa. At saka wala din akong pinipili na Musliman or Christian dahil ang gusto ko ay magkaisa tayong lahat. Wala yung discrimination sa sabihin, ay, Muslim yan, ganito, ganyan. No. Ay, Christian yan naman. Ang para sa akin, tayong lahat ay iisang ating bansa, iisang ating lahi at higit sa lahat, iisa din ang ating Panginoon, iba't iba lang ang pagsamba at paniniwala. Salamat po sa inyo lahat. Maraming salamat, ma'am. Katanungan po sa media. Yes. Meron pong tanong? Yes, ma'am. I'm sorry. It's from UNTV, ma'am, here. Ma'am? Ma'am, From UNTV. assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ma'am, galing po kayo sa Sulu, tama po, no? Yes. Apo, matanong ko lang, ma'am, nung nagkaroon po ng plebiscite, ano po yung boto ninyo doon sa titiwalag ho kayo sa Bangsamoro region? Kasi ngayon, the Supreme Court ruled that Sulu is not anymore part of the Bangsamoro region, kundi Region 9 na. Ano po yung posisyon nyo dito, ma'am? Kayo po ba gusto nyong ibalik ulit? Paano po? No, gusto ko remain talaga. Kasi maganda talaga na kasama pa rin ang Bangsamoro. Actually, hindi namin nalaman na basta lumabas na lang, na separated na ang Sulu. Eh di ngayon, ang daming tumatawag sa akin. Sabi ko, wala na akong magawa kasi nandyan na-decide na court order na yan. Pero naggawa pa rin sila ng signature, lalo na ang mga constituents dahil naawa talaga ako sa nangyari ngayon. But anyway, ang kakawa lang doon ng mga employees na wala na naman silang trabaho. Kaya sabi ko, eto na naman, na nag-push na naman, na tatakbo na naman, tumakbo ako. Ma'am, kapag pinalad po kayo sa Senate, gusto niyo bang mag-pass kayo ng bill para maibalik ho ang Sulu sa BARM? Yes. Yun ang una sa lahat. At sa mga nakikita ko, actually marami akong gustong ipapasang bill because naging congresswoman na ako. Siyempre, kaya nga sabi ko mga party list na sana baguhin na natin ang nangyayari ngayon. Dahil walang pagbabago ng ating economy. Ako kasi ako'y mahilig nung mag-congresswoman ako, ay nung mag-vice governor ako, ay ang ginagawa ko yung 20% development fund ko, di ba, development for development. So what I did is, every month, ibang municipality ang itatayo ko. And then second, ganun, iba-iba ang ko. Kaya, look, ang umalis ako, naging congresswoman ako, peaceful na ang Sulu. At isa pa, ako din yung naka-rescue kay Ces Drilon ng ABS-CBN nang makidnap siya sa Sulu. Then after that,
nung makita naman ng government, eto na naman yung nakalimutan ko kasi sabihin kanina, yung International Red Cross, ako din na naman. Then, nung kongresuman na ako, eto na naman itong Jordanian journalist. Kaya, marami akong magagawa na hindi ako sa office, although may office ako, but I will be in the grassroots. Willing ako to sacrifice kung ano man yan sila, badyaw silang mukha kong badyaw din. Dahil alam ko kahit anong gagawin ko lahat para sa kabutihan ng ating mamamayang Pilipino. Ma'am, quick lang po. Ano po ba yung disadvantages ngayong hindi na po part ng BARM ang Sulu? Marami talaga. It's a long story talaga. Kasi marami ding naitulong ang BARM sa Sulu. Marami talaga. Pero ngayon, di back to normal na naman. It's a sad story talaga. Thank you. Meron po pong magtatanong. Dwight Raps from Rappler po. Ma'am, did you fail to submit your SOSE in 2022? According to a PCIJ report? No. Or did you were able to file? Yes. Okay. Sige pa. Thank you. Thank you. Robert Mano, Teleradyo. Ma'am, tama po ba during the last elections, tumakbo rin kayo for senator at hindi tayo Yes. pinalad? Yes. This time, ano po yung nakikita ninyong pwedeng gawin or i-improve para ma-push po ninyo yung mga isinusulong ninyo? Lalo't ang sinasabi po ninyo at ang inililabel nila sa inyo ay prinsesa ng masa na mahihirap. Paano po ninyo maipapanalo ang mahihirap this time? Di ba kinuwento ko yun sa vice governor ako? Ang ginawa ko, inipon ko lahat. Actually, doon kami sa mayor na yon, doon ako nakita ng provincial. Sabi, ang ginawa ko sa 14 barangays, nung ako na ang naging mayor, kasi wala na ang gera eh. Kaya doon din ako natuto marunong ng baril. Kasi wala na ang lalaki, nandun na sa lahat. Kuya, ako na talagang gumagawa. At kasi ma-impluensya yung kalaban namin eh. So, ngayon, nagpaluwagan kami ng 10,000. 14 barangays plus mayor, vice mayor, and councilors, di 100,000 na yon. So yun ang every barangay nila, ang ginagawa nila, ito ang namin, mangisda kami, ganyan. So sinasamahan ko sila. But I send somebody to monitor. Mag-monitor ng ginagawa nilang hanap buhay. Ayan, di binaba nila ang kanilang mga baril. Ayaw na nilang makinig sa mga marites na, hala, sinabihan ka ganito, ganyan. So wala. Ngayon, kung dito na sa national, simple lang yan sa akin. Hot cake yan eh. Kaya lang, wala lang ako sa kapangyarihan. Kung maging senado ako, you will see. At mamahalin talaga ako ng mga mamamayang Pilipino dahil kahit sa lugar ng Christian, kahit kumain sila ng pork, hindi naman ako kakain. Kasi makibagay ako at gusto ko talagang maging senador. At isa lang naman ang Muslim sa Senado. Bakit naman hindi niyo akong tulungan lahat? Ilagay ang isang prinsesa ng masa. Hindi naman akong sinasabing pangalan ko ay princess, no? Because I am a royal blood po. Pero hindi ko sinasabi. Kasi ako din yung ang prinsesa na binubuhat, no? Nakakalakad naman ako. And dahil makita ko ng isang casualty, tulungan mo kami, ganyan, nawawala yung takot ko. Yung bala, kunin ko yung tao na yun, my God. Na-experience ko din yung hostage na makita ka. My God, ang iyak ko talaga. And they're so happy talaga yung mga foreigner na yon. You see. Ma'am, last na lang, paano nyo po gagawin yung pangangampanya this time sa national level po kasi yung tinatakbuhan natin? Yes. Ang ginagawa ko ngayon, alam nila na wala akong pera. Ha? So, ganito na lang ba ang mangyayari sa atin? Kailangan kong sabihin sa kanila, tatawagin ko silang lahat, itong mga leaders ko, kasi marami na akong kaibigan dito Well, in Mindanao, talagang solid sila ngayon. Ready to vote for the
prinsesa ng masa. Ngayon, pag naboto ako ng, alam ko ready na silang lahat, wag lang sana na may mangyaring iba para naman na kaisa't isang prinsesa na Muslim, subukan ninyo. And you will really love me. Dahil hindi ako yung tao na mahirapan lapitan. Paano mong malaman ang problema ng isang pamilya, isang region na yon na ano ang kailangan nila. Pero ako, I'm willing to be in that grassroots. Pag umupo, kakain din ako. Parang kapareho na nila ako. Sa tingin ninyo, time's up, sorry. Okay, thank you to all of you. Sana tulungan naman ninyo ako. Iisa lang naman ang Muslim. Thank you.